Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So pag-usapan natin yung ad cotelem ni Sara Duterte. Kasi imbes na sagutin, sabi ng mga congressmen, iwas pusit pa rin. Di ba? So sinayang ni Sara, sabi ni Justice Panel Chairperson Jinky Luistro, yung kanyang opportunity, mga kababayan, na masagot or sagutin yung mga allegations laban sa kanya na nakapalaman sa Articles of Impeachment. Ngayon, ang duda, mga kababayan, itong si Sara Duterte ay pasasaklolo uli sa iti-technical uli yung impeachment case laban sa kanya in hoping na magka-TRO at pumabor uli sa kanya. Ganon. Pero sabi kanina sa press con ng panel, ready naman sila sa anumang mga hakbang ni Sara Duterte. And they will proceed with the mandate hanggat walang TRO na nilalabas ang Supreme Court in case mapunta tayo sa Supreme Court uli. But anyway, that is in the future. Meanwhile, dito muna tayo sa ad cotelem na sagot ni Sara na sabi ng mga congressmen, hindi man sagot. O di ba? So ang tanong tuloy ngayon ng publiko, ito ba ay depensa o muling pag-iwas? Kasi po sa batas, ang tunay na depensa po, simple siya. Dapat direktang sinasagot yung mga aligasyon, yung mga akusasyon. Ipakita yung mga ebidensya at patunayan yung sarili. Ganon mga kababayan, kasimple siya. Pero dito po sa kaso ng Consolidated Verified Answer ad cotelem na sinabmit ni Sara Duterte, ibang larawan po yung lumilitaw. Kasi sa halip na linawin ang mga paratang laban sa kanya, mas nangingibabaw po yung pag-iwas, teknikalidad at pagbaliktad sa isyu, mga kababayan. So habang sinusuri ang nilalaman ng kanyang mga sagot, unti-unti mga kababayan na lumilinaw ang o lumalabas ang isang malinaw na konklusyon na hindi po ito depensa, kundi isang strategy, mga kababayan, para makaiwas sa accountability. Kaya description po ng ibang mga congressmen na member ng panel, Justice Panel, yung answer niya is a non-answer. Yung sagot, hindi man sagot. Kasi imbes niyang sagutin yung mga mabibigat na akusasyon, yung sagot ni Sara, mga kababayan, umiikot lang sa technicality. So parang yung tinanong kung nasaan yung nasaan napunta yung pera. Yung sagot niya ay tungkol sa malian niya yung tanong mo. Malian niya yung mali yung format ng tanong mo. Yun ang sagot. Pero ang tanong, saan napunta ang pera? Di ba ang dapat sagot? Sa bulsa. Yan ang diretsong sagot dapat. Sa bulsa o kay Piatos. Dapat ganon. At patutunayan niya na totoo si Piatos. Di ba dapat ganon? Pero ang ginawa ni Sara, mga kababayan, ang tanungin saan napunta yung pera. Ang sagot ni Sara, malian niya yung format ng tanong mo. Parang ganon, mga kababayan, by analogy. So hindi siya sagot, mga kababayan, kundi pag-iwas. So dito tayo sa stonewalling sa confidential funds. Ito kasi yung isa sa pinakamabigat na issue, yung 125 million pesos na nalunok. Ginastos, mga kababayan, in 11 days. Pero yung kabuuan, mga kababayan, dito ay 612.5 million.
So sa kabila nito, walang malinaw na paliwanag kung paano ginastos yung pera. Ngayon, kung maayos yung paggamit, bakit hindi niya maipaliwanag ng direkta? General denial, mga kababayan, yung kanyang ginawa na pag ganon, ang ibig sabihin niyan, pag-amin. Di ba? Kasi po, yung kanyang general denial, wala mang detalye. Basta nag-deny lang siya. Dapat may detalye. Sa batas, mga kababayan, delikado ang bagay na to na general denial lang. Kapag hindi mo na pabulaanan, punto por punto, ang ebidensya tulad ng mga bank records, liquidation na documents, maaari itong ituring na hindi mo talaga kayang kontrahin. Kaya parang tinatanggap mo na rin. Ganon ang reading niyan, mga kababayan. Kung may mga resibo kontra sa'yo at ang sagot mo lang ay hindi niya yan totoo, pero wala ka mang paliwanag, talo ka sa usapan. Ganon lang yon, mga kababayan. Ngayon, punta tayo sa prohibited pleading na isang bawal na diskarte, mga kababayan, yung ganyan. Ayon sa pagsusuri at mismong statement, mga kababayan, ni panel chair Jinky Luistro, yung naging sagot ni Sara na hindi man sagot ay parang motion to dismiss na. And in fact, nakalagay mismo doon yung prayer nila, i-dismiss. Nasabi po, mga kababayan, ni Jinky Luistro, bawal ito at this point sa impeachment proceedings. Ibig sabihin kasi, mga kababayan, imbes na sagutin ni Sara yung kaso, gusto niyang ipatigil agad. Parang yung ginawa ni Bato de la Rosa na bawal man sa kanyang mag-motion to dismiss, nag-motion. Nag-abogado na kay Sara. Senador siya. So malinaw, mga kababayan, ginagawa ng kanyang kampo ay ang pagtatago sa likod ng technicality. Ginamit niya yung mga lumang desisyon ng Supreme Court para gamitin niyang panangga. Pero ang problema dito, mga kababayan, ang naunang dismissal po ay dahil sa technical grounds. Hindi man po yun dahil napatunayang inosente siya. Walang discussion sa merito ng kaso, kundi isa proseso ng impeachment, mga kababayan. So sa simpleng paliwanag, mga kababayan, yung na-dismiss sa dati, hindi dahil sa walang kasalanan. Dahil ito po, may minsan mali yung proseso lang. Doon tayo sa claim, mga kababayan, na walang ultimate facts daw, sabi ng kanyang abogado, na isang misleading claim. Sinasabi kasi ng kampo niya na walang matibay na ebidensya. Pero ano ang totoo? Ang totoo po, may COA reports, may sworn affidavits, may mga dokumentadong records. Ito yung pinaliwanag kanina. Mismo, mga kababayan, ni Terry Ridon, isa sa mga members ng panel. Madaling sabi, hindi kulang sa ebidensya. Ayaw lang sagutin talaga. Ngayon, doon tayo sa sinasabing double standard narrative. Inaakusahan ng kampo ni Sara ng double standard yung Congress. Pero ayon po sa mga mambabatas, diversion tactic lang ito ni Sara para ilayo ang usapan sa sariling kaso. Ngayon, ang tanong ba, may double standard ba doon sa impeachment laban sa ating Pangulo na na-dismiss at saka yung kay Sara? Malinaw po ang sagot, walang double standard. Ito mismo, mga kababayan, yung pinaliwanag ni Justice Panel Chair Jinky Luistro. Magkaibaan niya yung bigat ng ebidensya. Kay PBBM, mga kababayan, walang direktang ebidensya ng personal involvement. Kay Sara, may malinaw na personal nexus na ang ibig sabihin,
direktang koneksyon sa kanyang aksyon. Pareho pong sinuri, pero magkaiba yung laman. Kaya magkaiba yung resulta. Pero pareho po yung ginamit na pamantayan. Sufficiency in form, sufficiency in substance. So ang magkaiba lang mga kababayan yung kalidad ng ebidensya. So ang pag-usad mga kababayan ng kaso laban kay Sara at pagbasura ng impeachment case laban kay PBBM ay batay sa ebidensya, batay sa batas, hindi po batay sa politika. Kaya yung mga mambabatas mga kababayan ay umalma sa ad cotelem ni Sara Duterte. Sabi po ni Terry Ridon, isa itong iwas pusoy na taktika. So para kay Ridon mga kababayan, ito ay malinaw. Hindi ito pagsagot kundi ito ay pag-iwas. Hindi tinugunan mga kababayan yung core issues na laman ng impeachment case. Yung confidential funds at yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. Then comes yung maling paggamit sa naging desisyon, naging ruling ng Supreme Court na na-dismiss noon dahil sa technicality, hindi po dahil sa siya ay inosente. At hindi din ito fishing expedition tulad ng sinasabi ni Sara. Kasi kumpleto na po yung ebidensya. May kuha, plus video, plus yung documents. Nandun din yung maling paggamit ng due process. Ginagamit po ni Sara yung technicality para patagalin yung kaso. Yan yung sinasabi natin, delaying tactics ito. So yun yung reaksyon ni Terry Ridon. Para naman po kay Congressman Joel Chua, ang tunuan niya na pinapakita ng kampo ni Sara ay takot, hindi kumpiyansa. Kasi ayaw ni Sara, mga kababayan, na mapunta sa custody ng Congress yung testigo na si Ramil Madriaga. At nandun din yung sidestepping allegation. Imbes na niyang sagutin, gustong i-dismiss. At nandyan din ang abuse of due process. Ginagamit muli yung technicality para ihinto ang proseso. Kaya yung kanyang hamon, dapat harapin niya yung kaso. Diritsahin at hindi paikutin dapat yung hustisya. Sabi mga kababayan ni Chua, kung wala ka anyang tinatago, bakit ka iiwas sa trial? Kung saan pwede kang magpaliwanag. Di ba? Ngayon, sabi ni panel chair Gerbil Jinky Luistro, para niyang hindi man sumagot si Sara. Yung sagot niya ay parang motion to dismiss, which is prohibited pleading. Bawal niya ito. Nandyan din ang general denial, sabi ni Jinky. Pag walang detalye niya, ang ibig sabihin, hindi man niya pinabubulaanan yung mga ebidensya. Di ba? So sabi ni Luistro, sinayang niya yung pagkakataon na pwede sana niyang linisin yung kanyang pangalan. At wala niyang double standard dito kasi may direct participation siya kaya umuusad yung kaso. At kahit niya hindi siya sumagot ng maayos, tuloy ang proseso. Hindi ito mapipigilan, sabi po ni Jinky Luistro. Binigyan niya siya ng chance para magpaliwanag pero pinili niyang umiwas. So ang malinaw mga kababayan na larawan, kapag pinagsama yung lahat, may non-answer, may sagot na hindi man sagot, may general denial, walang paliwanag sa daang-daang milyong pondo ng ating gobyerno kung paano nalustay. Nandyan yung paggamit ng bawal na legal tactics. May diversion, double standard claim. May pag-iwas sa full trial. Kaya ang lumalabas na tanong mga kababayan, kung walang kasalanan si Sara, bakit hindi niya direktang sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya? Tama po. So ang real issue mga kababayan, hindi po ito simpleng politika. Kundi ito po ay isang tungkol po ito sa
pananagutan sa pundo ng bayan. So sa demokrasya mga kababayan, may karapatan kang magdepensa. Pero may obligasyon kang magpaliwanag. Ganon lang yon. So kapag ang isang opisyal po ay umiiwas sa detalye, nagtago sa technicality, at hindi sinasagot yung mga ebidensya, hindi po ito depensa, indikasyon po ito ng takot. So ang sinasabi po ni na Chua, Ridon at Jinky Luistro, hindi po ito simpleng opinion. Ito po ay nakabatay sa simpleng basic principles ng batas at common sense. Sagutin ang akusasyon, harapin dapat ang ebidensya, at ipakita ang katotohanan kung nandyan sa kanya ang katotohanan. Di ba? So kung hindi po ito magawa, may kailangan talagang ipaliwanag. So kapag ang sagot ay umiikot lang mga kababayan sa teknikalidad at hindi po sa katotohanan, ulitin po natin, hindi po ito depensa kundi pag-iwas. At sa pag-iwas po, lalong lumalakas yung mga katanungan. Yung tanong, ano ang tinatago ni Sara Duterte? Ano? Di ba po mga kababayan? Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.